Hello, kumusta kayong lahat? Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Nandito naman tayo para magbigay ng kuro-kuro, magbigay ng mga bagong informasyon, mga balita sa latest current events na nangyayari sa ating bansa sa araw-araw dito sa ating bayang Pilipinas. Ngayong hapon, pag-usapan natin itong mga bagay na pinag-usapan rin sa mainstream media natin at sa ibang mga nagbibigay ng mga kuro-kuro. So magbigay tayo ng sariling komentaryo, sarili nating opinion with regards to this topic. At bago natin i-discuss yan, yung topic natin, gusto ko lang kumustahin yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, kung saan man kayo sa mundo. Magandang araw sa inyo at salamat sa pagdalaw ninyo dito sa Justin Talk News PH. Ito ngayong topic natin ngayong umaga, ngayong hapon, itong tungkol sa impeachment case na sinampa ng mga dilawan ng mga makakaliwa or mga komunista at yung mga pinklawan. So alam naman natin kung anong distinction ng mga yan, no? Dilawan, pinklawan at mga komunista. Siya nga pala, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang, I would like to request na paki-like naman, paki-like and share, and also most of all, subscribe to this channel. Paki-subscribe naman dito sa Justin Talk News PH. And then press that notification bell so that every time that I have a new broadcast or a new episode, you will be easily notified at malalaman ninyo ang schedule natin. But usually I made my broadcast in the morning and the afternoon. So patuloy tayo doon sa topic natin. Ito yung topic natin. Maraming nagtatanong regarding doon sa sinampang impeachment case laban kay PBBM ay bangag ng mga pinklawan, dilawan, and most of all ng mga komunista. Actually, ang talagang main sponsor dyan ay yung Akbayan, which is yung breakaway group ng mga komunista ni Nanju Masison na presently ay pinamunuan ni Risa Ontiveros. Sina Ridon, si Tinio. Magtaka kayo, at maraming nagtataka. Kaya tinatanong nila ako, bakit nagsampa rin sila ng impeachment case? Kung yung kay Di Jesus na sinabing lutong Macau dahil yan ay patibong na ginawa ng Malacanang para ma-acquit si PBBM. Bakit nagsampa ang mga komunista ng another impeachment na tinanggap ng Secretary General? Doon nakasaad din yung mga violation ni PBBM with regards to the use of the flood control projects at yung pagpirma niya sa GAA or most of all nakalagay yung betrayal of public trust. So maraming nagtatanong. Alam naman natin na talaga ang Akbayan o mga komunista hindi mo mahahawakan yan kasi may sarili talaga silang agenda. Kaya nga umabot sila ganyang katagal, 56 years, nakipaglaban sa kung sino mang may hawak ng administrasyon. Talagang kinakalaban nila kasi gusto nila sila ang mamuno. At magtaka kayo, bakit kasama yung mga dilawan at pinklawan? Ang pinklawan, actually mga dilawan yan na nagpunta kay Leni Robredo. Kasi noon pa naman doon, simula pa lang sa first quarter storm sa UP, or yung pagtatag ng Communist Party of the Philippines, nandiyan na yung mga dilawan, di ba?
Maraming ang mga haka-haka na si one of those politicians na nag-organize ng CPP, hindi naman CPP, NPA, or nakipag-connivance ay si Benigno Aquino Jr. So, ito ngayon, ang pagsampa nila, magtatanong ka, ano bang intensyon nila? Oh. Kahit na sabihin natin na parang pangarap lang, parang malabong ma-achieve ang ganyang pangarap. Which is, ito, nakalagay sa title natin na kung makonvict nila si BP Sara at si PBBM, pwedeng magiging presidente si Risa or si Leni Robredo. Yun ang pinaka-target nila. Ngayon, step by step ang ginawa nila. Ibig sabihin, okay lang, basta makahakbang tayo ng isang step papunta sa inaakala nilang tagumpay. So ngayon, nakapaghakbang na sila, one. So, they don't care kung matatalo ang kandidato nila. At least, meron na silang foundation sa pagkangayon. Kasi, kung titingnan mo, malabo talaga silang manalo. But, talagang ginagambol nila para hindi tuluyang mabura ang kanilang organisasyon. Tandaan natin, nung kapanahonan ni Noynoy Aquino, nandiyan na sila Nandiyan na sila sa loob ng gobyerno. Ito ang laging sinasabi ni Juma Sison, maxim, yung mga maxim ng mga komunista, na in order to destroy the government, you should be inside the government. You should join the government to destroy the government inside. At yun ang nangyayari. Kasi sa pagpatalsik kay Marcos Sr., totoo naman talaga na isa sila sa mga aktibo na nagpatalsik kay President Marcos Sr. No? At nagtagumpay sila dyan. Noong una, meron silang hindi sinasamahan na eleksyon. Kaya isa yun sa mga blunder nila noong kapanahonan ni Marcos. Ngayon, nung namuno na si Cory, marami sa kanila nasa kabinete ni Cory. No? At hanggang ngayon naman, maraming nasa kabinete ni PBBM ng mga leftist. At sa kapanahonan ni President Duterte, actually, accommodate pa niya ni President Duterte ang mga leftist. Dahil sa totoo, si President Duterte may left-leaning din siya. May pagka-left si President Duterte during sa kanyang paging estudyante dito sa Manila. Nung namayagpag pa sa pagtuturo si Juma Sison sa Lyceum University. So, na-i-influensyan sina Bibot Bilio at marami pang iba na galing sa left. At ito, parang mga mole na nandyan sa gobyerno. Yung iba siguro, kinain ng sistema, kaya nagiging corrupt. Pero hindi nila nakakalimutan paging leftist nila. Nandyan pa rin yung ideology nila at pangarap nila na sila ang mamuno dito sa bansa natin. So, ganyan. Medyo malakas sila nung kapanahonan ni Cory, then kapanahonan ni Noynoy Aquino. Malakas sila yung mga leftist. Ngayon, bigla silang nasurpresa nung naging presidente si PRRD. Pero nung una, ina-accommodate naman sila Binibigyan sila ng cabinet positions. Pero makikita, lumilitaw yung kanilang paging traidor din. Dahil maraming ginagawa tulad nila ni Tagaywalo, di ba? Yung sa DSW na nalalaman ng mga ayuda pala sa tawag nito, ayuda para sa mga indigent. Kasama yung mga NPA na mayroong ganyan kasi may mga payment slip na nakikita doon sa mga kampo na kugkob ng mga militar. Kaya yan ang nireklamo ng militar kay PRD na yung natin, yung ano bang hindi tupad, hindi
yung isa, yung tulong sa mga mahihirap, napupunta din sa mga kalaban ng pamahalaan ng ating gobyerno. Sa tingin ko nga, yan ang isa sa mga disagreement ni BP Inday Sara kay President Duterte noon. Kasi si Vice President Sara, hardcore talaga yan against sa mga komunista, sa mga leftist. Si President Duterte, hindi natin ma-blame dahil yan ang sa pagkipaglaban nila kay President Marcos, yan ang nai-experience niya sa kapanahonan na yun. So, namukod-tangi lang ang pagiging nationalism at patriotism ni President Duterte kaya nag-manifest during his term as president. Kaya napaka-patriotic niya at a true nationalist na walang ibang iniisip kung hindi ang kabutihan ng kanyang bansa. So ngayon, itong sinampang kaso, impeachment case ng mga leftist, Bengklawan at Dilawan, ay separate ang intention dito sa sinampa ni Jesus. I don't know kung magkaroon ng pag-merge niyan. Sa tingin ko, narinig ko kay Luis Toro na ipagsasama yung na yan, dalawang kaso na yan. So, kung ipagsama yan, ang tanong, may impluwensyahan kaya ni PBBM ang mga left na hindi tuluyan na balangkasin ang impeachment niya diyan sa plenary, diyan sa Kongreso? Sa tingin ko, matatalo rin ang left kung magkaroon ng botohan. Kasi by the sheer number of the supporters of Bangag, talagang mananalo sila. But it's a moral victory para sa kanila dahil nakapagsampa sila ng ganyang reklamo diyan sa Kongreso, which is isa rin sa mga drawback doon sa pag-withdraw ng impeachment case ni Jing Paras, ni Atty. Topacio at ni Mike Defensor at iba pa. Kasi yung side ng mga pro Duterte ay hindi na maririnig. Pero I doubt kung magkaroon, mapipili yun na yun ang isasubmit sa Senado. Definitely, itong kay De Jesus at saka yung kay Anak Bayan, kina Risa Hontiveros, ang may sasampa sa Senado with regard to the impeachment of PBBM. So, ano bang major plan nila? Kasi ang major plan talaga is to convict President Marcos and then Vice President Sara. Kay President Marcos, wala sila gaanong worry dyan. Aside from the obvious reason na mayroong health problem si President Marcos, they want to listen. Pababain nila yung endorsement capacity o capability or effect ni President Marcos to whoever candidate for president na kanyang i-endorse. Sa tingin ko yun ang intention nila. Kung ibuyang-yang nila yung mga ginagawa ni President Marcos yan, definitely bababa yung endorsement capacity niya. So yung effectivity, kahit ngayon nga lang kung sino mang-i-endorse niya, parang kiss of death, matatalo talaga. So lalo nilang dinidiin si Marcos. So nakikita natin yung anong klase ang mga leftist. Talagang pagsasamantalahan ka. Ngayon sumakay sila kay Marcos during itong administration ni Marcos. Pero nung regime ng senior na Marcos Senior, talagang nakipaglaban sila on the streets, on the mountain, nakipag-away sila talaga dyan. Ngayon naman, nakipag-away rin sila sa bundok, pero less sa street kasi kumampi sila kay Marcos, di ba? Yun ang para hindi sila iipitin.
So lumalago yung koponan nila. Dumami sila dahil sa ganyang sistema na ginagawa nila. Pero ngayon, dahil napansin nila na limdak na talaga si Marcos plus may sakit pa, unti-unti silang umaalis sa umbrella ni Marcos. So ito na yung ginagawa nila. Habang may pundo pa, dumidikit sila. So ngayon, itong impeachment na to, talagang totoo yan na talagang sinampa nila para masira si President Marcos, para makonvict. Kahit na sabihin na pangarap lang yan, at least they made the first step or second step na siguro. So natupad yung sinabi maxim ng mga komunista na to destroy the government, you have to join the government and destroy the government inside. O, yun ang nangyayari ngayon. Yan ang nangyayari kay BBM. So ngayon, ultimately, mag-i-exodus sila towards doon sa original ng posisyon, which is yung left talaga na kalaban ng ating pamahalaan. So, less ang worry nila dyan. Less ang worry nila kay President Marcos. Kasi by 2028, wala na rin siya. Tapos yung endorsement potential at capacity niya na mag-endorse, kisabit nga eh. Hindi nga natin alam kung aabot pa sa ganyang time, 3 years time, with his sickness. What I mean is si BBM, parang malayong-malayo na yan. Kasi sa ganyang mga sakit, in my experience, talagang hindi nagtatagal. Swerte na kung aabot ng 2 taon or 1 taon mahigit. You observe yung may mga colon cancer, problema sa intestine, mga ganyan, diverticulitis, and other rectal problem, colon rectal cancer. Bihira lang ang nagtatagal dyan. Kasi nga, ang katawan natin nangangailangan ng nutrition. Pag mapipigilan na yan ang pagpasok ng pagkain sa katawan mo, talagang babagsak ang katawan mo dyan. At what will sit in are the complications. Ang mga infections, ganyan, at yung mga other diseases mo, lalabas yan na nandyan na sa katawan mo. With President BBM's condition na isa lang ang kidney, mahirapan na siya paglinis ng kanyang blood circulation system. Mahirapan na kahit may dialysis pa. So, I don't know kung hanggang kailan kayanin ng katawan niya with his vice. Nasabi pa ng kapatid niya at maraming nagmamanifest na talaga siya ay cocaine drug addict. So talagang napaka dark ng kanyang future with regards to his health. So hindi dyan nakapokus ang mga komunista. Kasi sigurado kung si John Vic lang ang i-endorse, kasi wala na nga si Martin Romualdez at si Rapi Tulfo. Yung mga last surveys ng Pulsisya Isabulies, halos magkapantay ang preference rate for presidential preference rate ni Rapi Tulfo at ni Leni Robredo. So medyo laban silang dalawa. Hindi pa natin sinasama si BP Inday Sara sa usapan. Dito muna tayo sa mga contender. Ngayon, si Risa Hontiveros na sa baba. At definitely, si Risa naman ang pinupost ng mga left. So I don't know kung paano nila maniobra. Pwede magiging Vice President si Risa, dalawang women party na isang presidente na babae at isang vice president na babae. Pwedeng ganyan ang arrangement nila. Pag kalaunan kung meron ng election by 2028, kung mawala na si BBM, mawawala na yung endorsement power ni BBM, which I think
talagang mangyayari. Pero definitely, kung ano mangyari kay BBM, I don't know kung mabubuhay pa ba yung ano ba yung partido niya na sumusuporta sa kanya, na dating partido ni President Duterte. Kasi wala na yung KBL eh. Kaya nga yung Philippine Federal Party. Yun. Hindi kaya mabubuwag yan kung wala na si PBBM. Kung mabubuwag yan, kung anong mangyari, definitely si Tolpo, sa bagay, mayroon siyang supporter na oligarch, si Pangilinan, si MVP. Pwede yun. Kasi marami ring interest si MVP. Like, ang dami niyang interest, dami niyang negosyo. So, kailangan mag-build siya ng tao na sarili niya. So, malamang si Rapi Tulfo yun. And then, pwede rin suportahan ng administrasyon ngayon, si Rapi Tulfo. Pero, yun nga, kung ano mangyari kay PBBM. Pero, dito sa side ni Lini, siguradong sa tingin ko si Lini talaga ang magiging kandidato, hindi si Risa. Hindi si Risa. So, yung pagsampa nila ng kaso dito sa side ni PBBM, talagang intention talaga nila na nangangarap sila na makonvict talaga si PBBM. Kaya yung sinasabi ng iba, ano yun? Planted lang yun, na i-dismiss din. Madi-dismiss din naman talaga. Kahit na yung kay Diso, siguradong ma-dismiss yan. Anong sinabi ni Toby Chanko? Nagswelto na niya si PBBM. Ngayon pangalan, sabi niya, kung maprubahan nyo na may involvement si Bangag sa flood control controversy scam, pag nanakaw sa flood control projects, ghost projects, handa daw siyang dalhin si PBBM sa kulungan. Ba't ayaw mo na lang sumama? Sumama ka na, kayong dalawa ang magpakulong. Di ba? Nakita na natin, absuelto na yan. So, kitang-kita natin na walang mangyari dyan sa impeachment na sinampa kay PBBM. Ang sa akin lang, yung long-term plan ng mga leftist at tsaka Pinklawan at Dilawan. Ngayon, so yun na yung side ni PBBM. Ngayon, dito naman tayo kay BP Inday Sara. Yan ang malaking sakit sa ulo nila. Kung paano nila makonvict si BP Inday Sara. Di ba? Sigurado si PBBM sa Kongreso talagang ma-dismiss na yan. Kay BP Inday Sara naman, kahit papasa pa yan sa Kongreso, pagdating yan sa Senado, malabo yan. Talagang malabo. Ngayon, yun ang pinoproblema nila. Pero kahit na mangyari yan, patuloy pa rin sila, sigurado yan, hindi yan susuko. Magpi-field pa rin sila ng kandidato nila. Kasi with the experience of the 2025 election, nanalo yung dalawang Dilawan, si Pinklawan Dilawan, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Kaya ang hope nila, there was a resurgence of hope sa kanilang side. Kaya ganito sila kasigasig ngayon. So, nakikita natin na yun ang pinakapangarap nila, na malabo namang mangyari. Malabong mangyari yan. Hindi yan matutupad. Siguro sa susunod na henerasyon pwede. Pero right now, hindi yan mangyayari. Hindi makonvict si PBBM at si BP Inday Sara. Pero patuloy pa rin silang nangangarap. Yun ang narinig natin through the grapevine, na yun daw ng intention ng mga leftist, mga Dilawan at mga Pinklawan. So, they are holding to that dream.
Sige, wala namang bawal na mga ngarap. Pangarap na lang kayo. But para sa amin ng mga DDS, maganda naman pag-usapan 'yan kasi maraming nagtatanong bakit nagsasampa rin sila. O kung talagang kaalyado nila si PBBM. Hindi po, ginagamit lang nila si PBBM para sa kanilang main goal na mag-take over, na hahawak ng posisyon at hahawak ng administrasyon sa ating pamahalaan. So, yun ang sagot dyan. Iba nagsasabi, ibig sabihin, kung mag-merge yan, matatangay din yung impeachment case na sinubmit nila. Kaya yun ang paglabanan nila. What is important sa kanila, na mabuyang-yang, ma-expose yung mga pinagagawa ni BBM, para kung sino man ang i-appoint or i-endorse niya as president, kung darating ang point na yan, sirang-sira na. Meron na silang pangbato. Yun din ang gagawin nila kay BP Inday Sara. Kaya nga doon sa vlog ko nung nakaraan, kaya sinama yung kay Madriaga, pang sira lang yan, pang demolis lang yan kay BP Inday Sara. At saka fishing expedition, kaya gusto nilang pabuksan yung bank account ni BP Inday Sara based doon sa sinasubmit niyang salin. Di ba? Yun ang gusto nila mangyari. Pero pagdating niyan sa Senado, wala rin. Hindi yan lulusot sa Senado dahil bukod sa galit yung mga senador, talagang committed na sila sa mga Duterte. At napakalaking kasi pagkakamali din ang daming mga blunder ni PBBM. Yung sinabi ko na noong isang taon pa, na yung pagpakulong nila kay PRRD ay talagang yan ang nagdemoli sa kanila. Diyan nagsimula na nasisira ang administrasyon ni Marcos. Kung pinabayaan pa lang niya yun, wala, hindi yun mangyayari. Hindi ganyan ka lakas ang suporta ng mga supporter ni BP Inday Sara kung wala pa yung pagkakulong ni President Duterte. Kaya nga noong pagkakulong, sabi ko, nagdalawang isip, nagkaroon ako ng ibang pananaw na malamang ito sinadya talaga ni President Duterte na magpahuli siya. Kasi nasa Hong Kong pa, alam na nila na uhulihin siya eh. May di umano allegations na nga nag-feed ng mga impormasyon niya si Anyo. I don't know kung nandoon ba si Anyo anong panahon na yon. Nag-feed na kasi tinatrack nila yung pupuntahan ni President Duterte. Kaya nga lumutang noon na mag-asylum sa China. Marami rin nagsuggest sa kanya, huwag mo nang ituloy. Kung tinuloy pa niya yun, ang fighting chance ni President Duterte ng administrasyon ay napakalakas. Di ba? Kung wala pa yung main event na yan, na pag-kidnap nila kay President Duterte. Ngayon, ang pumutok na yung GAA, yung mga blank na mga provisions doon na hindi na si President Duterte, Senator yun, at saka si Vic Rodriguez ng Buyang-yang, doon na talaga siya nagalit si PBBM. Kaya nag-decide na sila na tuluyan na ang pag-kidnap ni President Duterte. Ito naman si Tory, tuwang-tuwa. Akala maraming bumilib sa kanya. Tandaan mo lang, Tory, hindi ka naman general na, di ba? Retired ka na. May pagkalalagyan ka pagka ngayong 2028 maging presidente si BP Inday Sara. Talagang sigurado yan. May paglalagyan ka niyan. So, yun ang analysis natin dyan sa ginagawa ng leftist, mga left.
with regard to the impeachment case na sinampa nila kay VP Inday Sara at kay BBM. So, join hands sila dahil talagang magkasama naman sila noon pa. Yung Dilawan, Piklawan at Komunista. So, ayaw nila kay VP Inday Sara dahil sa totoo lang mas grabe kung ang mangyayari sa kanila. Talagang total destruction. Mabubura talaga ang mga left, mga komunista sa bansang ito. Wag naman sana gagawin ni Inday Sara yung ginawa ni Sukarno nung kapanahonan ng communist uprising sa Indonesia. Matindi yun. Diyan na, sa bagay sa Vietnam, nauso na yung hamliting eh. Sa Indonesia, meron din hamliting. Kaya naubos dyan ang komunista sa Indonesia. Kaya hindi yan ginawa ni President Marcos dahil during the first term ng kanyang pamumuno sa martial law, ang problema niya yung Muslim separatist movement. Kaya doon siya nag-focus. Later on lang lumabas itong mga left. So, siguro hanggang dito na lang tayo sa episode na ito. Kasi itong impeachment case na to, meron na tayong pananaw kung ano ba talagang mangyayari later on dito sa impeachment na to. So yun ang babantayan natin, manmanan natin ang mga pangyayaring yan. And dito sa Justin Talk News Page, we will be updating you every time, and we will be giving opinion and comments and ideas and analysis kung ano sa tingin natin ang susunod na pangyayari, anong mga scenarios na sa tingin natin ay mangyayari. Meron namang mga bagay na hindi nangyayari, but maganda na yung nakahanda na yung sarili natin, ang pag-iisip natin, nakahanda na at alam na natin kung paano bigyan ng reaksyon, anong reaksyon natin kung darating yung mga pangyayaring yan. So yun ang purpose ng pagbigay natin ng analysis dito sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa ating bansa. At bago tayo lumisan, before we leave on this Justin Talk News page, I would like to request na like naman, pakipindot yung like. Madali lang magpindot sa like. And paki-share nitong video na to. If you like this video, share it to your friends, your relatives, and also, most important of all is for new viewers na aksidente lang dumalo dito sa Justin Talk News page. Lagi tayong nagbo-broadcast daily dito. Medyo ang time natin hindi lang ganyan ka-definite kasi meron pa tayong ibang mga ginagawa. So, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat, and I hope you will subscribe. Paki-subscribe naman para naman umayos ng konti itong number of subscribers dito sa Justin Talk News page. And with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo. Thank you, at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you po.